A blessed Wednesday evening po sa ating lahat. Magpauna po tayong manalangin sa Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, Ikaw ang Diyos na aming sinasamba, ang aming pinupuri, ang aming pinapasalamatan sa gabing ito, Panginoon. Samahan niyo po kami, Father God, upang ang amin pong mapagbulay-bulayan ngayon gabi ay maisapamuhay po namin, Father God. Anoint your servant, O Lord. Salamat po sa paggamit sa aking buhay, Panginoon, upang makapag-share po ng inyong salita, Panginoon. Kami po'y gabayan niyo, Panginoon. Let your Holy Spirit be upon us, Panginoon, upang maintindihan po namin ng mabuti, Panginoon, kung ano man po ang nais mong sabihin sa amin, Panginoon. Search our heart, our mind, our soul, Panginoon. Kayo po ang mangiusap sa puso ng bawat isa ngayong gabi. Salamat, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Tayo ay nasa month pa rin po ng Feb-ibig. February po pala. Nag-uumapaw po ba ang pagmamahal o ang pag-ibig sa ating puso, sa ating buhay, mula po sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa? O mas nangingibabaw po yung sakit o mapait na sitwasyon sa ating mga nararanasan? Hindi po ako nag-base sa ating monthly theme, dahil tayo po ay nasa Feb-ibig month pa din. Pag-usapan pa rin po natin ngayong gabi ang pag-ibig. Kaya nilid po ako ng Panginoong Diyos sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 5 po. Ang sabi doon, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Sa Tagalog naman po, para mas manamnam natin ito. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Ito po ay isa sa mga verse nung kinasal po kami ni Oman noon, Alam po natin na kahit ang isang tao, bagay o sitwasyon ay madaling mahalin dahil siya ay kaibig-ibig at meron din naman pong taong madali talagang magbigay o magpakita ng pagmamahal o pag-ibig dahil ito ay kanyang kinalakihan at naging part na rin po ito ng kanyang character. Pero alam din po natin na hindi naman sa lahat ng pagkakataon o oras ay madali sa atin magpakita or magbigay ng pag-ibig, lalo na't kung tayo ay may pinagdaraanan. Kaya ito po ay isang paalaala din sa atin. Kaya pag-usapan po natin ng brief at concise ang pag-ibig ngayong gabi. 2 points lang naman po ito. At ang pamagat po ng nais kong i-share sa inyo ngayong ay the power of love. Paano nga po ulit dinescribe yung pag-ibig sa verse 4? Ang sabi po doon, matiyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali. Kaya ang unang puntos po natin ay love is selfless. Yan po ang naibibigay na power or kalakasan ng pag-ibig. Nagagawa po natin o nakakayanan natin gawin ang lahat ng iyan. Hindi po ba parang katulad lamang po nung yung mga lalaki ay nanliligaw sa kanilang mga iniirog, 'di ba? Ginagawa nila ang lahat kahit gaano pa man po kahirap suyuin yung kanilang mga iniibig. Kung meron po tayong tunay na pag-ibig o pagmamahal, iyan po ay kusa o likas na lumalabas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ay nagre-reflect sa ating buhay, sa kahit anumang sitwasyon ng ating mga puso at anumang klase ng tao ang iyong nakakasama. Katulad din po ng pagmamahal ng ating Diyos Ama para sa bawat isa, the greatest love. Siya po ang unang nagmahal sa atin kahit tayo po ay makasalanan. God demonstrate His love for us through John 3:16 po. Ginagkaloob niya po ang Panginoong Jesus
upang tayo ay maligtas, matubos tayo sa ating mga kasalanan, magkaroon ng bagong buhay at makasama siya habang buhay. Because of His love, He also made all things possible for us. Ganon din po ang pag-ibig na pinakita ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Pag-ibig na walang katulad at katumbas, kundi ang kanyang buhay po. Na nais din po niyang tularan natin. Napaka-consistent po ng pag-ibig ng Panginoon, di ba? Ang sabi naman po doon sa verse 5, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Kaya ang ikalawang puntos po natin ay love is unconditional. Sa Tagalog po, walang pasubaling. Grabe po yung power ng pagmamahal, o pag-ibig. Ang dami nitong kayang gawin. So kahit anuman pong sitwasyon ng ating puso, may pagkakasalaman ang mga iniibig or kapwa natin sa atin, o hindi man natin gusto ang kanilang ginagawa. Kung meron pong pag-ibig o pagmamahal, huwag tayo mag-focus doon sa ating nararamdaman. Mas piliin pa din po natin maging mahinahon at mapagpatawad sa ating kapwa. Ang sabi nga po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Meaning po, with love, it will be easier for us to forgive those who sins against us. Parang ang hirap po, parang love is blind nga ba talaga? Pero sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, let all that you do be done in love. So kung tayo po ay may pag-ibig sa ating Panginoong Diyos at masunurin tayong Kristiyano, dapat iyan po ay nagmamanifest na, nakikita na sa ating buhay through our actions po. Dahil part din po ito ng ating covenant sa ating Panginoong Diyos to obey His will. Mahirap man po, we may always have the freedom to choose, pero mas piliin pa rin po natin gawin kung saan nagagalak ang ating Panginoong Diyos. Kung meron tayong tunay na pagmamahal sa Panginoon, we will always choose to love and not the opposite way po. Even loving the unlovable ones or the situation. At syempre, let us also be lovable to others as well po. Not bitter. Huwag na po natin silang bigyan ng rason para mahirapan po silang mahalin tayo. If hirap pong magmahal o umibig, may lifeline po tayo. First call dyan ng ating Panginoon, one call away lang po yan. Ask for wisdom, guidance, and strength po. Sure naman ako dahil iyan po ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi niya po yan ipagkakait sa bawat isang nanghihingi sa Kanya. Meron din naman po tayo mga pastors and heads at mentor na pwede tayong tulungan. Sabi nga din po sa 1 John chapter 4 verse 16, so we have to come to know and to believe the love that God has for us. God is love. Whoever abides in love abides in God, and God abides in Him. Napansin niyo po ba yung description ng love ay siya rin pong fruit of the Holy Spirit? Kaya if we are filled with the fruit of the Holy Spirit, it is also easy for us to spread or give love to others no matter what po. Kahit anumang situation ng ating puso. Alam po ng Panginoon ngayon kung ano po ang sitwasyon ko. Kaya alam ko po na ito ay pangungusap niya rin sa akin. Sabi nga po sa John 15 verse 12, my command is this, love each other as I have loved you. So wala po tayong takas doon. Kahit nasa ang sitwasyon po tayo naroroon, mas piliin pa rin nating umibig o magmahal. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa atin din pong kapwa at sa ating mga ginagawa. Hindi man po ito kaibig-ibig.
At hindi lang po sa tuwing February 14, di ba? Subalit magkaroon ng nag-uumapaw na pagmamahal sa pang-araw-araw ng ating mga buhay. Pagmamahal na may taga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspangang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. At ang huling verse na nais ko pong i-share ay mula sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Ang sabi po doon, and now these three remains: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Magandang gabi po muli sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig.